Good day mga ka-sports natin dyan. Halos isang buwan na nga lang ay magsisimula na ang PVL All Filipino Conference at eto nga ang chika. Matapos ngang magkaroon ng podium finish, ang nasabi nating Akari Chargers, hindi na raw ba ito mauulit? Yan ngayon ang usap-usapan dahil All Filipino Conference nga ay wala na silang aasahang import sapagkat si Oli ay umuwi na nga sa kanilang bansa. Siguro ay kukunin siguro siya ng Akari sa next conference para sa reinforce, pero sa ngayon wala ngang Oli o Caro na mangyayari dahil All Filipino na nga to. At dito ay nagsasabi kasi ang ibang mga netizen na umasa lang daw ang nasabi nating Akari Chargers sa kanilang import, na si Oli lang daw talaga ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng podium finish. At eto naman ngayon ang gusto patunayan ng nasabi nating Akari Chargers na hindi lang naman talaga si Oli o Caro lamang ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng silver medal. Syempre, kahit sabihin nga natin na bumalik na ang kanilang dalawang galing sa Alas Pilipinas, may mga chika pa rin na lumalabas na ganun naman daw pa rin dahil noon pa man ay sila na ang kasama sa lineup. Si Ivy Lacsi na lang daw ang nabago. Aalamin natin ang buong detalye kung bakit hindi raw matatalo ng Akari ang Creamline. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Silver medalist pagdating sa Reinforce Conference ang Akari Chargers, ngunit may balita nga na sa Kangkungan na naman daw sila pupulutin pagdating sa All Filipino Conference. Ano-ano kaya ang mga gagawin adjustment ni Coach Taka? Makarecover kaya sila sa kanilang nasabi nating laban pagdating sa All Filipino Conference dahil wala na nga ang kanilang import? Madalas nga silang mabash ng mga netizen dahil nga sa pangyayari kontra nga ng kanilang naging laban sa PLDT, kung saan pinaniniwalaan ng karamihan na di umano ay mukha daw pinaburan kasi ang Akari Chargers ng committee ng PVL, bagamat ito ay naipaliwanag na nga ng kanilang pamunuan. At eto, wala nga raw dayaan na naganap ayon nga kay Malonzo, at talaga naman daw sa Akari Chargers ang puntos. Ngunit kaduda-duda talaga ang mga pangyayari dahil hindi nga pinagbigyan ang nasabi nating challenge ng PLDT, kung kaya nga yan mas lalo nag-init ang ulo ng karamihan ng netizen at nabu pa nga ang sabi nating Akari ng laban nilang sa finale kontra sa Creamline Cool Smashers, at hindi nga sila pinaporma ng Creamline. At eto na nga ang chika. Hindi lang naman mga netizen naniniwala na hindi nila talaga kaya talunin ang Creamline, maging ang magaling at respetado nga na head coach ng Orpo, naniniwala nga siya na hindi talaga kaya ng Akari ang Creamline. Sa isang kanyang post, sabi niya, "Will Akari beat Creamline in the finals next season?" At kalakip nga sa kanyang susunod nga na larawan na sinabi naman kunyari ng isang ama, "It's an all Filipino conference, son." So ayan nga mga ka-sports natin dyan ang post ni Coach Fabio Menta sa kanyang FB page. Naniniwala siya na wala talagang pag-asa na makalaban pa ang Akari sa finale kontra nga sa Creamline Cool Smashers, at hindi naman daw talaga kaya pa ng Akari pataubin ang nasabi nating nagkaroon ng Grand Slam sa kasaysayan ang Creamline. Ito naman ay isang opinion lamang ng ating coach, pero syempre alam natin na magaling itong prediction niyang ito sapagkat alam niya yan dahil nga magaling ito na isang coach nga. Kung kaya itong mga opinion niya nga ay palaging tumatama rin mga ka-sports pagdating nga sa kanyang mga hula, sa kanyang FB page lagi nakapost yan. So ayan na nga mga ka-sports, syempre marami naman magsasabi dyan na bilog naman ang bola. Alam naman natin na ang Akari ay kompleto na ngayon. Malay natin ay mag-level up ang karamihan ng mga players ng Akari, at malay nyo, kaya nila palang tapatan
ang Creamline Cool Smashers pagdating sa All-Filipino Conference. Magagaling naman ang mga players ng Akari. Medyo kulang lang talaga sila sa tapang dahil minsan nauuna kasi ang kanilang angas, kung kaya siguro akala nila dahil nga wala nga silang talo pagdating sa elimination round at hanggang sa finale, akala nila ay maiisahan nila ang Creamline. Ngunit nagkakamali sila. Tulad ng sabi ko sa inyo mga ka-sports, ang Creamline Cool Smashers habang tumatagal ang laban at papatapos na ay mas lalo silang nagle-level up. Ang galing at mas lalong lumalakas ang Creamline. At kita naman natin na kahit sino ang ipasok sa mga players ng Creamline ay talagang gumagalaw at umi-score ito. Imagine, wala pa nga dyan si Gia Amazing, Eliza Valdez, Tots Carlos, at si Gemma Galanza. Pero kitang-kita naman natin na humataw talaga ang Creamline at wala nang nagawa kahit itong si Oli Ocaro. At syempre, pagdating sa All-Filipino Conference, dito na talaga magkakasubukan. Titingnan natin dahil may bago naman line-up ang nasabi nating Akari dahil noon naman kasi ay wala nga si Ivy Lacsina, pero ngayon narito na si Ivy. Pero syempre dito muna tayo sa magandang opinion or reaction nga ni Coach Fabio. Naniniwala siya na wala talagang pag-asa ang Akari Chargers sa All-Filipino Conference at hindi nila kayang talunin ang Creamline Cool Smashers. Well, abangan na lang natin yan mga ka-sports dahil paparating naman na ang kanilang magiging bakbakan at magaganap nga yan sa November 5. At good luck na lang sa Akari Chargers. Sana talaga ay matapatan nila ang Creamline. At hindi lang Creamline, lahat ng mga team na kanilang makakalaban dahil lahat ngayon ay nag-level up na ang galing. So kayo mga ka-sports, naniniwala ba kayo na papasok ba sa finale ang Akari? Kung naniniwala kayo, mag-comment kayo sa baba. Ayan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.